Ito na yung ikalawang araw sa pagpapagawa ko ng kiosk para sa chicken pastil ni Idol. Pagbaba ko ng apartment ay nabutan ko si Oka na nagdidiskarga ng long span. Ito yung materyales na gagamitin sa panggilid ng kiosk. Kahapon ay natapos na itong frame ng kiosk. Kaya ngayong araw ay sisimulan na itong pinturahan. Pagkatapos nito ay babalutan na ito ng long span. Sa mga oras na ito ay hinahanda na ni Oka yung gagamitin niyang pintura. Habang pinagmamasdan ko yung kiosk na pinipinturahan, naalala ko noong panahon na nagtitinda ako sa sidewalk dahil chicken pastil yung madalas ko nakakainin. Noon kasi ay kasama ko na nagtitinda sa sidewalk yung mga kapatid nating Muslim. Kaya kapag ka merong naglalako ng pastil ay napapabili na rin ako sa kanila. Madalas nga kapag kumakain ako ng chicken pastil ay nakakadalawang order ako nito dahil sa sobrang baba ng presyo ng benta nila. Kaya asahan nyo na sa pagbubukas ng chicken pastil ni Idol ay magiging affordable din ang presyo nito. Karamihan kasi sa mga customer na kumakain sa Big Siomai ni Idol, baka may Kawayan branch ay mga estudyante at delivery rider. Sila yung naghahanap ng mga murang pagkain kaya naisipan ko na magnegosyo nito. Dahil natapos na si Oka sa paglalagay ng primer ay pumunta naman kami dito sa hardware dahil bibili kami ng ribbit. Dito nga ay sinimulan na nilang bilangin yung ribbit dahil bumili kami ng 200 pieces nito. Sinamahan ko na rin ito ng 2 bala ng barena. Pagkatapos nga nito ay sinupot na nila yung aking binili. Pagkakwenta ng pinamili ko ay agad ko na rin itong binayaran kay ate. Pagkabayad ko agad na akong bumalik kay Oka at naabutan ko nga siya dito na nagtatabas ng stainless. Ito yung materyales na gagamitin sa ibabaw para malinis tignan yung kiosk na gagamitin. Almost 10 months din ang lumipas nang huli akong nagpagawa ng pwesto para sa Big Siomai ni Idol. At ngayon nga ay ginagawa naman yung kiosk para sa chicken pastil ni Idol. Nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta sa Big Siomai ni Idol. At sa pagbubukas ng chicken pastil ni Idol, umaasa ako na susuportahan nyo rin. Tulad ng ibang negosyante dyan ay sumugal lang din ako sa pagbubukas ng bago kong negosyo. Hindi rin naman biro yung gasto sa pagpapagawa ko ng kiosk at bukod dito ay bumili rin ako ng bagong rice cooker at iba pang mga gamit sa pagluluto ng chicken pastil. Normal lang na gumastos kapag merong bagong negosyo. Yung ROI, hindi natin alam kung kailan ang balik niya. Kailangan ko lang muna maging hands-on at kilusan ang pagsisimula ng bago kong negosyo. Kailangan ko maging consistent kasi kailangan araw-araw meron akong paninda na chicken pastil. Dahil kapag nawala ito, siguradong hahanapin ito ng ibang mga customer namin. Nung una nga ay nahihirapan ako sa preparation nito lalo na sa paghihimay ng manok. Pero tinuloy ko pa rin yung plano ko. Sa panahon ngayon, hindi naman kailangan na mamili pa tayo ng trabaho. Mahirap man ito o madali. Ang importante ay kumikita tayo sa malinis na paraan. Lalo na kung meron kang pangarap sa buhay at gusto mong umahon sa hirap, lahat gagawin mo para lang kumita ng pera. Noon nga ay kumikita lamang ako ng 200 to 300 per day sa pagtitinda ng sigarilyo. Pero hindi naging sagabal yon para makaipon ako. Dahil hangat ko lamang ay makalaya sa pagiging takatakboys. Kaya nung makaipon na ako ay pumasok na ako sa ibang negosyo. Sinimulan ko sa pagiging sidewalk vendor. Na makaipon ako, dito na ako nagrenta ng pwesto. Pasar, night market, tiyangge at iba pa. Hanggang sa nagkaroon ako ng Siomaya noong 2015. Pero nang pumasok ang pandemic noong 2020 ay natigil ako. At doon naman ako naging delivery rider. 4 na taon din akong bumakpak sa kalsada bago ko naitayo ang Big Siomai ni Idol noong 2024. Kaya ngayong 2025 ay susubok naman ako sa ibang negosyo. Kaya kung nais mong matikman ang chicken pastil ni Idol at alam mo ang pwesto ng Big Siomai ni Idol sa Banga may Kawayan branch, doon ko ilalagay yung kiosk na pinagawa ko. I-like and follow mo ang video na ito para updated ka sa pagbubukas ng bago kong negosyo. Kita-kits tayo sa opening ng chicken pastil ni Idol.